Hindi hadlang ang magkaibang antas sa buhay. Sa magkababatang halos sabay ng lumaki. Nangarap at nangakong hindi mag-iiwanan. Sa hamon ng buhay ay pilit silang lumaban at nagdamayan. Hanggang sa huli ba sila ang magsasama at magmamahalan? Kevin TV Official Present. Only Love Can Say. Kuya Jake, huwag kang magulo. Ang saway ng 12 anyos na si Melanie sa kanyang kalaro. Kinuha kasi nito ang papel na kanyang sinusulatan. Napansin kasi nitong may sinusulat si Melanie. Namula si Melanie dahil nabasa ni Jake ang sinusulat niya. Buti na lang inisyal lang ng pangalan ang nakasulat na may J at korteng puso sa gitna na ang nasa baba niyon ay M. Lingid kay Melanie noong paman ay napupuna na ni Jake na nagpaparamdam na ng pagkagusto ang kababata sa kanya. Kapatid lang ang turing ni Jake kay Melanie, kaya hindi na niya pinapansin ang ipinapakita at pinaparamdam na pagpapahalaga sa kanya nito. Hanggang sa nagdalaga at nagbinata na sila. Nagkaroon sila ng mga kaibigan, pero isa't isa pa rin ang kanilang hinahanap. Kapag galing sa paaralan si Melanie, ay agad itong pumupunta sa tagpuan nila ni Jake sa may park. Dala nito ang mga notebooks na may assignment, saka siya nagpapaturo kay Jake ng mga tamang sagot. Dahil sa matalino si Jake, tinuturuan siya nito at ipinapaunawa sa kanya ang mga tanong sa kanyang assignment. Kaya madali naman niyang nasasagot. Kaya naman lalong tumindi ang paghanga ni Melanie kay Jake. May oras pa ngang napapaginipanan niya ang binata. Dumating ang graduation na pinakaasam-asam ng lahat. Si Melanie ay nagtapos sa kursong entrepreneur na ang binata namang si Jake ay engineer. Masaya ang dalawa sa kanilang natamong pagsusumikap at pagtsatsaga. Heto nga, sabay pa silang nagtapos. Nasa sobrang saya nga ni Jake ay nakisampa niya sa pisngi si Melanie. Napinamulahan naman ng pisngi ng dalaga. Kinilig si Melanie sa simpleng pagkiss sa kanya. Pero syempre, hindi niya iyon ipinalata sa binata. Ang binata naman ay masayang masaya, hindi para sa kanya, kundi sa dalaga. Dahil saksi siya sa hirap na pinagdaanan nito bago makatapos. At eto na, makukuha niya na ang diploma na kanyang inaasam-asam. Hindi tulad niya na may kaya sa buhay, na kapag kailangan ng pambayad sa tuition fee, ay agad siyang nakapagbayad. Samantalang si Melanie ay kailangan pang tumulong sa nanay niya sa pagtitinda sa palengke ng mga kakanin. May pagkakataon pa nga ni Payong ay hindi ito makabili. Kaya pag umuulan na magkasama sila ay pinasusukob na lang niya ang dalaga. Sa sobrang saya ni Melanie, ay hinawakan niya sa kamay ang binata at niyakap pa ito. Kuya, nagawa natin! Ang masayang sabi ni Melanie na nakayakap sa kanyang tinuturing na kuya. Yes, Melanie, you made it and you deserve it! Ang pasigaw na pagbati ni Jake kay Melanie. Pagkatapos ng graduation ceremony nila, nagkanya-kanya na silang umuwi sa kanilang bahay. Si Melanie ay may simple at payak na handaan. Gayunpaman ay napakasaya na ni Melanie dahil kahit papano ay marami ring mga kaanak na pumunta sa kanilang pagsalo-salo. Si Jake ay sinalubong ng mga nakangiting kaanak na may mga kanya-kanyang dalang regalo. Bongga ang handa ang inihanda sa kanya ng mga magulang. May mga inuman at sayawan na makikitang lahat ay nagsasaya. Si Jake naman ay nakangiti, pero ang nasa isip nito ay si Melanie. Kamusta kaya si Melanie? May handa kaya siya ngayon? Ang pag-alala ni Jake kay Melanie dahil sa alam nito ang katayuan ni Melanie sa buhay. Nasa gayon siyang pag-iisip nang maisipan nitong tawagan ng dalaga. Kinuha ang kanyang cellphone at pinindot ang number ng dalaga. Na nagring naman ito. Kaya napangiti si Jake dahil makakausap na niya si Melanie. Hello Melanie, kamusta ka naman dyan?
Ang tanong na pag-alala ni Jake dito. Ayos naman ako dito, kuya. Bakit ka naman napatawag? Ah, ayayain sana kita na kumain tayo sa labas. Alam mo na, we need to celebrate, di ba? Saglit na napaisip si Melanie. Pero sa bandang huli, pinaunlakan niya ang imbitasyon ng kanyang kuya Jake. Nagpaalam si Melanie sa kanyang mga magulang na pinayagan naman siya dahil kilala naman ng mga ito ang kanyang sasamahan. Pumunta si Melanie sa tambayan nila sa park. Doon inilatag niya ang isang kumot para upuan nila at inilapag ang mga pagkain niyang dala. Mula sa malayo ay natanaw na nga ni Melanie ang kanyang kuya Jake. Kinuha ang kanyang maliit na bag na nilalagyan ng lipstick. Saka ipinahid iyon ng manipis sa kanyang labi. Habang paparating sa kanya ang kanyang kuya, ay hindi maiwasan ni Melanie ang makilig. Kaya tininang niyang mabuti ang kanyang mukha sa salamin. Nagpipindot ng cellphone para kunwari ay hindi niya nakikita ang palapit na binata. Nang maaninag na niya sa sulok ng kanyang mga mata ang sapatos na suot ng binata. Kaya ngumiti siya at dahan-dahang inaangat ang mukha na siya rin namang nakangiting tiningnan din siya ni Jake. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumagal iyon na habang papaupo si Jake sa kumot na latag ay hindi pa rin binabawi ng binata ang pagtingin nito kay Melanie. Tila napaso naman si Melanie sa mga tinginan nilang iyon ng kanyang kuya Jake. Kaya siya na ang unang bumawi at ibinaling na lang ang kanyang tingin sa dala nitong supot ng pagkain. Pinagsama nila ang kanilang mga dala na ang kay Jake ay mayroong beer can. Tigdalawa daw sila para i-celebrate nila ang kanilang tagumpay sa natapos na nilang pag-aaral. Ano ang plano mo ngayon, Melanie? Ang tanong ng binata. Ang plano ko, kuya? Maghanap ng trabaho para makatulong sa aking mga magulang. Dito lang sa atin. Baka may mga kumpanyang tumanggap naman sa akin dito. Hindi pa man nagsasalita si Jake, ay inunahan na ng dalaga ito na magsalita. Basta kuya ha, walang iwanan. Dahil marami namang trabaho dito na pwede nating applyan. Natukoy na ng binatang ibig sabihin ni Melanie. Kaya napagsang-ayon na lang ito. Dahil ganon din naman ang gusto niyang mangyari. Ang parati lang nasa tabi niya at malapit lang sa kanya ang dalaga. Para lagi niya rin itong nakikita at nagagabayan. Uminom sila ng beer can. Nang dahil hindi sila sanay na uminom ng beer, ay madali silang tinamaan sa tig-2 can. Nagkatitigan ng 2, matagal, at ubod ng tamis. Nang maya-maya ay hindi na namalayan ng 2 na naglalapit na pala ang kanilang mukha at maya-maya pa ay naglapat na ang kanilang mga labi. Bagay na parehas nilang ikinagulat, pero dahil sa lukso ng damdamin ay nasundan pa iyon. Hanggang sa matuon si Melanie, kumalas sa pagkakahalik sa kanyang kuya at pinamulahan ng pisngi. Si Jake naman ay parang nahulasan din, kaya mabilis na nagsorry sa dalaga. Melanie, pasensya ka na. Na kahit ito mismo ay pinamulahan din ng pisngi. Simula kasi nang sila ay bata pa hanggang ngayon, sa kanilang pagbibinata at pagdadalaga. Hindi nila naisip na maglalapat ang kanilang mga labi. O, okay ka lang kuya? Ang nauutal pa at pinamumulahan ng pisnging tugon ni Melanie. Hanggang sa sumapit na ang oras na kanilang pag-uwi. Ang araw na iyon ay naging espesyal sa kanilang dalawa. Dahil sa bukod sa kanilang tagumpay sa pag-aaral, ay doon nila natuklasan na may nararamdaman na pala sila sa isa't isa. Alam ni Jake na kababata lang ang turing niya kay Melanie. Si Melanie naman ay napatunayan niya sa kanyang sarili na dahil sa nangyaring pagkiss sa kanya ng kanyang kuya, ay may tinatago rin pala itong pagtingin sa kanya. Nakatulog ang dalawa ng gabing iyon na pares may ngiti sa mga labi. Na hindi nila alam na paggising nila sa umaga ay malaking pagbabago na sa kanilang buhay
ang tatahakin nila. Di ba anak? Matagal ko na sinasabi sa'yo na pag nakagraduate ka, sa abroad ka na magtatrabaho, sa tita mo. Doon ka titira. Oo nga po, ma. Pero hindi naman ako sumagot sa'yo ng oo, di ba po? Ang tumatangging saad ng binata sa ina. Yan ang bilin sa'yo ng iyong ama. And that is a final. Nasa ibang bansa kasi ang kanyang ama, kasama ang kanyang tiyahin doon. Matagal na rin itong nagsasabi sa kanya na siyang ipapalit sa trabaho. Nang makauwi naman ito sa Pilipinas, lumabas ng bahay si Jake. Pumunta sa isang maliit na tindahan at naghanap ng canned beer. Ininom niya iyon ng diretso hanggang sa maubos at pamulahan siya. Masama ang loob niya sa mga pasya at balak ng kanyang mga magulang. Hanggang sa ikalawang beer na ang nilagok niya. Naalala niya ang promise niya sa kanyang kababatang si Melanie, ang huwag lumayo. Kaya nag-uumiling nilagok nito ang isa pang beer na hawak at inubos ulit ang laman niyon. Nakauwing lasing si Jake, kaya hindi niya na namalayan na nasa silid na pala siya. Nakahiga sa kanyang malambot at malaking kama, nakatulog ng mahimbing. Lumipas ang isang linggo na walang komunikasyon sila Melanie at Jake. Ayaw naman manguna ni Melanie na tawagan o i-text ang kanyang kuya Jake. Dahil sa ngayon, ay nahihiya pa rin siya sa nangyaring pagkiss nilang dalawa at kinikilig pa rin. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari si Melanie. Lumipad na pala pa-abroad ang kanyang kuya Jake. Nang sa loob ng eroplano, ay hindi maiwasan ni Jake ang maluha dahil sa naisip niyang malaking kasalanan niya kay Melanie. Iniwan niya ang dalaga na wala man lang paalam at hindi kinausap hanggang makaalis siya ng Pilipinas. Ayaw niya kasing maiyak sa harapan ni Melanie at ayaw niya ring makitang umiiyak ito. Kaya pinili na lang niya na hindi na lang siya magpakita sa dalaga. Isang araw na hindi na nakatiis si Melanie. Siya na ang nangunang tumawag sa kanyang kuya Jake. Gamit ang teleponong hawak, ay dinayal niya ang numero nito. Ilang beses niyang sinubukan na i-dial ang numero, pero talagang hindi niya makontak. Kaya naisipan na lang ni Melanie na puntahan sa kanilang bahay ang binata. Nang sa pag-doorbell niya sa gate, ay may kasambahay na nagbukas sa kanya. Ate, si Jake po. Pwede ko ba siyang makausap? Nako, wala si senyorito, ma'am. Nasa abroad na siya. Sa kanyang tita. Dahil sa narinig, ay napatango na lamang si Melanie sa kausap. Naglakad ng pabalik sa kanilang tahanan na lumuluha. Sa una, mahina lang ito. Ngunit habang tumatagal ay maraming luha na ang dumadaloy sa kanyang mga mata na nasabayan na iyon ng hagulhol ng dalaga. Sobrang sakit para sa kanya ang maiwanan. Ang maiwanan ng pangako na ang mismong kuya Jake niya ang nagsabi. Ang kuya Jake niya, na malaki ang paghanga at pagtiwala niya rito. Ngayon sa isip niya, ay wala pala itong paninindigan sa sarili. Nakaabot na sa bahay si Melanie. Doon sa kanyang kwarto, ay ibinuhos niya ang sama ng loob na kanyang nararamdaman. Ang pagluha at paghagulhol ng walang humpay. Ang sama ng loob na, ngayon niya lang, nararamdaman. Hanggang sa nakatulugan na lang ni Melanie ang nararamdaman. Lungkot na may luha pa sa mga mata. Lumipas ang gabi na tahimik, hanggang tuluyan ang pumatak ang ulan. Ang sama ng panahon, na kanina pa nagbabadya. Na tila ba sumasang-ayon ito sa nararamdaman ng dalaga ngayon. Kinaumagahan, maririnig ang huni ng ibon. Nagising si Melanie sa sinag ng araw na dumampi sa kanyang mukha. Hanggang sa unti-unti na siyang bumangon sa kanyang kutsyon. Nang may naisip ito, at maya-maya nga ay kinuha ang litrato na nakasabit sa may dingding nila. Kumuha ng isang walang laman na kahon, at doon ay pataob na inilagay at itinago sa ilalim ng kanyang papag. Sinungaling ka, kuya! Huwag lang sana kitang makita
Dahil masusumbatan lang kita. Nangako ka sa akin, kuya. Nangako ka! Ang huling katagang namutawi sa bibig ni Melanie, na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin maiwasan ang mapahagulgol. Halos 1 linggo rin nagluksa sa pighatit kalungkutan si Melanie. Nang isang araw na tila natauhan ito, pinilit na nitong ngumiti. Inalis sa kanyang isipan ng kanyang kuya Jake at nag-isip ng bagong buhay. At iyon ang makahanap siya ng trabaho para naman makatulong sa kanyang pamilya. Sadyang mapaghamon ng tadhana. Ang magkababatang sinubukan ng panahon ay ngayon ay nagkahiwalay na at nag-iwanan. Mapapatawad pa kaya siya ng dalagang? Kinabukasan maagang gumising si Melanie. Plano niya maghanap ng trabaho sa kanilang lugar. Baon ng pandesal na pinahira ng margarine at isang plastic bottle water. Pumunta ng altar, saka nagdasal. Nagabayan siya ng Panginoon sa kanyang pag-apply ng trabaho. Paglabas ng pinto ni Melanie, ay napahinga ito ng malalim. Sabay-sabay sa sariling, "Kaya ko to! Ako pa!" Ang pagpapalakas loob ni Melanie sa sarili. Sabay ngumiting naglakad palabas ng kanilang bakuran. Hindi naging madali kay Melanie ang maghapon dahil bukod sa mainit ang panahon ay hindi niya rin alam kung saan siya pa ulit pupunta. May inaplayan na siyang kumpanya pero wala na raw bakante para sa pwestong ina-applyan niya. Hanggang sa tumigil saglit si Melanie sa isang waiting shed. Umupo roon at nag-alalang hindi pa pala siya kumakain ng tanghalian. Inilabas niya ang baong pandesal at tubig. Gutom na naubos niya ang dalang pagkain nang sa pag-inom niya ng tubig ay napansin niya ang isang building na bago palang ginagawa. Walang signage kung anong ilalagay sa business sa building. Nakapag-isip si Melanie na tanungin ang may-ari nang matapos siyang uminom ng tubig. Paglapit niya sa building ay nabasa ni Melanie sa isang karatula ang katagang for lease o pinaupahan ito. Kaya naman nagka-ideya si Melanie na naik sa kanyang isip entrepreneur na kanyang tinapos. Nilibot ang mga mata sa paligid at napatango at napaisip. Mukhang tama ang pwesto sa naiisip kong business na pwede kong itayo dito. Nasa ganoong pag-iisip si Melanie nang may tumambad sa kanyang maliit na babae at may katabaan. "Miss, may kailangan ka po ba?" Ang pagtatanong ng babaeng ito sa kanya. "Ate, magkano po ang pagrenta dito sa inyong pwesto?" Ang nakangiting tanong ni Melanie sa babae. "Ay ma'am, dito po kayo makipag-usap sa mismong may-ari." Iniabot kay Melanie ang calling card ng may-ari. Inabot ni Melanie sabay basa sa nakasulat. Ramil Mijares, Architect. Sa nabasa ni Melanie ay napataas ang kanyang kilay dahil isa palang malaki ang propesyon ng natapos ng may-ari ng building. Umuwi si Melanie na puno ang isipan dahil gusto niyang makausap ang mga magulang tungkol sa mga binabalak niya. Hanggang sa makarating siya ng bahay, nakita niya mga magulang na magkaharap na kumakain sa lamesa at nag-uusap. Paglapit niya sa dalawa ay nagmano. Saka kumuha ng baso ng tubig at ininom iyon. "Oh, kamusta naman ang lakad mo, Melanie?" Ang bungad na tanong ng kanyang ina. Pagkababa niya ng baso na kanyang ininom. Natila na samid. "Ma, pasensya na po kasi mahirap po pala ang maghanap ng trabaho. Mga walang bakante sila. Pero ma, may nakita akong pinapaupahang pwesto. Tiningnan ko ang lokasyon. Maganda naman. At may malawak na parkingan. Nasa sentro ng mga tao at mga nagnenegosyo. May proposal sana ako sa inyo ma, ni Papa. Kaso, yun kung papayag kayo. Balak ko po sanang magtayo na lang tayo ng business para doon magamit ko ng husto ang aking pinag-aralan.
Medyo malaki nga lang po ang puhunan dito pero pag lumago naman ay malaki din ang kikitain natin. Ibenta po kaya natin, ma. Pa, yung lupa natin sa San Marcelino. Ang San Marcelino na sinasabi ni Melanie, lugar kung saan naroon ang 1 ektaryang lupain na sakahan ng kanyang mga magulang na minanapa sa kanilang mga ninuno. Kumukuha sila ng mga tao na kanilang pinatatanim ng kanilang mga palay na binhi at sa ibang parte naman ay mga gulay. Nang makatapos sa pagsasalita si Melanie, tiningnan niya ang mga magulang na parehas nakatulala at nakatingin sa kanya. Kaya pinagbuti ni Melanie ang pangungumbinsi sa mga ito. Ma! Pa! Alam ko po na parang sugal ang magtayo ng business. Pero kailangan po nating sumugal para po tayo ay umasenso. Kaya natin to. Sige anak, pag-uusapan namin ng ama mo ang proposal mong iyan. Napangiti si Melanie sa mga magulang bago ito pumanhik sa kanyang kwarto. Sa harap ng kanyang kutsyon ay agad humiga ang dalaga. Tumingin sa kisame at pinaganang isipan. Inanalay sa mga posible niyang gagawin at goals sa kanyang itatayong negosyo at bumuo ng plano. Pinapanalangin na sana'y pumayag ang kanyang mga magulang sa kanyang mga pinaplano. Construction material supply ang balak na business ni Melanie. Medyo malaki ang puhunan, pero malaki ang tutubuin kapag lumakas ang bentahan nito. Tamang-tama sa lokasyon na nasa sentro ng mga establishment. Sadyang matapang si Melanie sa hamon ng buhay. Kaya nga ang kanyang pagtatapos ay ginawa niya kahit nahihirapan na siya at ang mga magulang niya. Lumabas ng kwarto si Melanie nang makaramdam siya ng gutom. Tumungo sa kusina at kumuha ng makakain. Nang makaupo na si Melanie sa lamesa, ay lumabas ang kanyang mga magulang. Umupo sa kanyang harapan at nag-umpisang magsalita. Si Melanie naman ay kinakabahan at nagaantay sa mga sasabihin ng mga ito. Payag na kami anak na ibenta ang lupa. Pero yung kalahati lang muna para kung anumang mangyari ay may pagkakakitaan pa rin tayo. Pumayag naman si Melanie sa nais ng mga magulang at inisip kung saan pa siya pwedeng mangutang para sa kanyang business na itatayo. Naalala ni Melanie ang isang kaklase na mayaman. Inisip niya na sana ay pahiramin siya ng pera na kanyang nais utangin. Dinaya lang number at nagring naman agad. Kinakabahan si Melanie sa kanyang gagawin at naisip, pero kailangan niyang maging aktibo para maisakatuparan ang kanyang mga plano. Nang matapos sila ng pag-uusap ng kanyang kaklase ay napangiti si Melanie dahil hindi siya nito binigo sa pagpapahiram ng pera. Kaya itinuloy na ni Melanie ang plano. Sunod naman niyang ginawa ay kinuha ang telephone number ng papel na may-ari ng pwesto na kanyang rerentahan. Kinakabahan si Melanie. Ewan niya kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman. Hanggang sa nagring ang telepono ng isang boses na lalaki ang narinig niyang sumagot sa tawag niya. Kaya lalong kinabahan ng dalaga na kahit noon pa man ay alam na niyang lalaki ang kanyang kakausapin. Hi sir, this is Melanie Rodriguez. Pag-inquire lang sana ako tungkol sa pinapaupahan mo. Magkano ang rent doon, if ever? Sa tinig ni Melanie, ay tila nagustuhan na ng lalaki ang kausap niya dahil sa may lambing ang boses ni Melanie na lalo na sa telepono. Ganun miss, sige, ibigay mo sa akin ang messenger mo para maibigay ko din ang tiyak na details na kailangan mong malaman hanggang sa price rent mo. Napangiti si Melanie pagbaba ng telepono. Naisip niya na unti-unti nang natutupad ang kanyang plano at sa boses ng lalaking kausap niya kanina ay na-curious siya. Naalala ni Melanie na kailangan nga palang ibigay niya ang kanyang messenger at hanapin ang profile ng lalaki. Sinulat ang pangalan ng lalaki sa search at tumambad ang larawan ng lalaki
Naayon na rin sa pag-describe nito sa picture niya. Nakita ni Melanie na nakasombrelong lalaki at nakashade na itim. Nakatanaw ito sa isang building ng tila design nito. Maputi ang lalaki at eleganteng-elegante sa puting polong shirts nito at tinarnuhan ng kulay mocha na shorts na hindi naman maipagkakaila pa ni Melanie na nagwapuhan siya sa lalaki. Pinindot niya ang chat at nagsabi ng hi na para ipailala sa lalaki na siya yung nakausap niya kanina. Natila naman nag-aabang talaga ang lalaki sa kanyang pag-chat dahil sumagot agad ito sa kanya. Mga ilang sandali pa ng kanilang pagpapalitan ng chat ay nagkaayos na rin ang dalawa. Balak ni Melanie ay sa madaling panahon na buksan ang kanyang business dahil sa motto ng entrepreneurs man ay walang panahon o taon binubuksan ng isang business, kundi ngayon. Nang may maalala si Melanie, kailangan pala niya ng mga mapagkukunan ng kanyang materyales upang ibenta. Nag-isip ito nang sumagi sa isip niya ay si Ramil Mijares na isang architect ang tatanungin. Tamang-tama sa kanilang business deal at pagbabayaran sa rental ng uupahan niya ay magkikita sila. Isang tila dinner date ang ipinahanda ni Ramil sa kanyang suki sa isang magandang restaurant. Dito niya kasi laging pinapapunta ang sinamang ka-business deal niya. Bukod sa tahimik ang paligid ay magandang ambience. Isa namang pulang bestida ang inihanda ni Melanie na isusuot niya sa kanilang pagkikita. At heto, kaliligo pa lang niya ay nag-makeup na siya ng manipis. Natatakot na baka malate siya sa meet-up nilang dalawa. Suot ang pulang bestida at nakapuyod na buhok ay naghanda ng umalis si Melanie nang marinig nito ang tawag sa kanya ng kanyang ina. Melanie, saan ka pupuntang bata ka? At napaka-sexy naman yung damit mo. Mama naman, napaka-sexy talaga. Dahil sa sinabi ng ina, ay sinigurado na tuloy niya ang huling sinabi nito. Talaga po ba, ma? Sexy ako? O bakit parang inulit mo pa? Siguro makikipag-date ka ano? Hindi po ma ha? At pinamulahan na ng pisngi ang dalaga. Agad na nag-kiss sa pisngi ng mama niya, si Melanie, para hindi na siya kantsawan pa nito ng husto, saka naggayak ng umalis. Sa sasakyan ay iniisip na ni Melanie na kung ano ang magandang offer sa kanya ng lalaki. Dahil na-open na niya rito ang gusto niyang itanong kung may kakilala ba itong supplier ng mga materyales para sa kanyang hardware business. Nang makarating na sa harap ng restaurant si Melanie, ay pinuna ang sarili. Ewan niya ba kung bakit tila kinakabahan siya sa kanilang pagkikita ng kanyang ka-business deal. Ayon kasi sa litrato nito na nakita na ni Melanie ay napakagandang lalaki nito. Nang makita ni Melanie sa dalang salamin na okay naman ang kanyang mukha, ay bumuntong hininga muna ito bago naglakad papasok sa restaurant. At nang nasa loob na siya, ay iginala ang kanyang paningin sa katiningnan ng isang lalaki na nag-iisang nakaupo sa isang mesa. Nilapitan niya na busy sa pagbabasa ng menu. Binati niya ang lalaki upang makita siya nito. Hi, I'm Melanie. And you are? Inalis ng lalaki ang paningin sa binabasa na menu at iniangat ang mga mata pataas sa kanyang mukha. Dahil sa nakitang babae ay nagmadali si Ramil sa kabilang side ng lamesa at doon ipinaupo ang dalaga. I'm Ramil. Pagpapakilala nito sa sarili na muntik pang makalimutan. Titig na titig sa dalaga na waring na bato balani. Si Melanie naman kasi ay napakamistisa, maputi, napakakinis ng balat. Sabayan pa ng magandang hugis ng mukha nito. Matangkad din at slim. Nung kanyang school days ay maraming humahanga rito, mga kalalakihan sa kanilang campus. Ang bansag nga sa kanya ay campus crush ng bayan. Pero sa antas ng dalawa ay magkaibang-magkaiba dahil kahit may sakahang palayan si Melanie ay marami naman silang tauhan na binabayaran. Dagdag pa ang pagbili ng mga punla sa kanilang pataniman. Si Jake naman ay marangyang buhay ang nakagisnan.
Bukod sa malaki ang bahay, ay marami ring mga kasambahay ang nagsiservisyo sa kanila. Minsan pa nga, nakakotse si Jake pumasok sa school na sa pag-uwi ay tangan-tangan niya na si Melanie na nakaupo sa kanyang sasakyan pa uwi. Yun ang mga naiwanang alaala ni Melanie sa kanyang kuya Jake. Ngayon, may bago na siyang buhay. Simpleng pagkain lang ang in-order ni Melanie. Dahil sa payak lang ang pamumuhay niya, ay sanay siya sa ganon. Habang kumakain ang dalawa ay napansin ni Melanie na panay tingin sa kanya si Ramil. Kaya naman ay namula siya at nahiya. Baka kasi makita nitong mabilaukan siya o mabulunan. Habang nasa washroom naman ang dalaga, ay nagring ang telepono ni Ramil. Kinausap kung sino ito at nang makilala ang nasa kabilang linya, ay nagsorry ito at sinabing, "No, may nakauna na sa'yo. May nagrent na, kaya salamat na lang." Yun lang ang sinabi ni Ramil at binabana nito ang telepono. Inayos ang buhok at siniguradong maayos din ang kanyang damit. Nang lumabas na si Melanie sa washroom, naglakad ito pabalik sa kanyang upuan. Nang maya-maya ay nagkatinginan silang dalawa. Hindi nakala ni Melanie na ang panimulang yugto niya sa buhay at karir ay makakakilala siya ng isang lalaking arkitek. Magpapatibok. Napag-usapan nila Melanie ang tungkol sa supplier na kanyang nais itanong kay Ramil if may kilala ito. Dahil sa arkitek si Ramil, marami ang kilala niya na kung sino ang mahal o mura magbigay ng materyales. Napag-usapan na rin nila ang rental fee na kanyang babayaran sa lalaki buwan-buwan. Taliwa sa preferred rental fee ang binigay na presyo ni Ramil sa dalaga. Dahil gusto nito na mapalapit ng husto at para hindi na rin ito magkanbas sa iba nang mas mura ang rental kasi sa offer niya dito. Nang nagka-deal na ang dalawa at naibigay na ni Architect Ramil ang calling card na inirecommend niyang supplier, ay nag-shake hands na ang dalawa bilang panghuling pag-uusap nila at tanda na rin ang naging maayos nilang deal. Papara na sana ng jeep si Melanie nang nagtaka ito dahil may humintong isang magarang sasakyan. "Come in!" Ang boses ng isang lalaki pagkatapos nitong buksan ang salamin ng sasakyan. At nakilala na nga ni Melanie kung sino ito. Si Ramil Mijares pala na gusto siyang isabay sa pag-uwi at ihatid ang dalaga sa kanilang bahay. Napatulo lamang ng kaunti ay nahulasan din si Melanie at napagmasdang mabuti ang mukha ni Ramil. Nahihiyaman at nag-aalangan ay sumakay na rin siya sa kotse nito. Mula sa unahan ay sinisilip ni Ramil si Melanie sa kanyang mirror, na si Melanie naman ay hindi tumitingin sa unahan. Mas pinili kasi nitong umupo sa hulihan dahil naiilang pa rin siya kay Ramil hanggang ngayon. Itinuro ni Melanie ang daan papunta sa kanilang bahay, na naisip naman ni Ramil dahil tila pamilyar sa kanya ang lugar kung saan sila ngayon. Naisip niya na parang nakapunta na siya sa lugar na hindi niya lang alam kung kailan iyon. Gayunpaman, ay itinuon na lang ni Ramil sa pagmamaneho ang kanyang atensyon. Nang huminto na sila sa harapan ng isang apartment type na bahay, bumaba si Melanie at nagpasalamat kay Ramil. "Thank you, Mr. Mijares." Ang wika ni Melanie na nasa tono nito ang pagkahiya pa rin sa paghatid sa kanya ng lalaki. "It's my pleasure na maihatid ka. Thank you din sa'yo at good luck sa iyong business." Dahil sa sinabi ni Ramil ay napangiti ang dalaga, saka nagpasalamat. Tumalikod na para pumasok sa kanilang bahay. Nang pagpasok sa loob ay nagulat si Melanie dahil naabutan niya ang kanyang mga magulang nang nakangiti sa kanya. "Ma! Pa! O ano? Anong nangyayari po sa inyo?" Ang wika ni Melanie na natawa pa dahil sa mga ngiting reaksyon ng mga magulang. Nakita kasi ng mga ito na bumaba siya sa isang magarang kotse.
Iyon ba ma? Ka-business deal ko kanina. Nag-alok na ihatid ako. Depensa ni Melanie sa sarili. Wala namang kaming sinabi, anak. Bakit nagdedepensa ka kaagad? Naninibago lang ako dahil may naghahatid na sa maganda naming anak. Sabay ngitiin ng kanyang ina na tila tinutokso pa si Melanie nito. Kayo talaga ma ha? Masanay na kayo sa pagsakay ko ng kotse ngayon. Dahil mga sa susunod na araw, malay nyo, magkaroon na tayo ng sariling kotse. Ang positibong wika ni Melanie sa mga magulang. Napangiti naman ulit ang mga magulang sa huling tinura nito. Iyon kasi ang nagustuhan ng mga magulang kay Melanie. Ang pagiging positibo nito sa buhay. At ang pagiging desidido nito sa anumang nais matupad nito. Kaya kahit nag-iisa lang si Melanie ang anak nila, piling nila, katumbas nito, 2 o 3 anak para sa kanila. Kinabukasan, tinawagan ni Melanie ang contact number na narecommend ni Ramil na supplier sa kanya. Nagkaayos naman silang 2 sa presyuhan. At nang mga ilang araw ngang lumipas, ay nagpaganda na si Melanie sa pwesto na kanyang nirentahan. Na-deliver na ang mga construction supplies sa kanya. Ang iba ay dinisplay niya sa harapan at tagiliran ng kanyang pwesto. Ang laking tuwa ni Melanie dahil may nauna ng customer na nagkakahalaga agad ng 30,000 ang constructions materials na binili nito sa kanya. Noong araw ding iyon, pumunta si Melanie sa simbahan at nagpasalamat sa biyayang kanyang natanggap. Inisip na ang pagdarasal ng taimtim sa Panginoon ang siyang unang armas niya sa kanyang negosyo. Lumipas ang ilang buwan. Marami nang bumibili kay Melanie ng materyales. At ito ngang huli, malaking truck na ang kailangan niyang gamitin dahil malaking client na ang nag-o-order sa kanya. Naikinutuwa naman ni Melanie dahil nakabayad na siya ng paunti-unti sa kanyang kaklase na inutangan. Nakabili na rin siya ng truck na malaki para sa pagdi-deliver ng mga construction materials. Lingid naman kay Melanie. Inirecommend siya ni Ramil sa mga kaibigan nitong engineers na kanyang partner sa paggawa ng bahay, bilang siya naman ang taga-design. Unti-unti na ring nakaipon sa bangko si Melanie dahil maganda ang location niya. At pati sa tauhan ay marunong siyang humawak. Kaya naman ang mga tauhan niya ay ganado sa pagtatrabaho. Alam ni Melanie ang laki sa hirap. Kaya nauunawaan niya ang kakulangan sa pera ng mga ito kapag nagka-cash advance. Isang umagang pagpasok sa tindahan ni Melanie, binati siya ng kanyang mga tauhan. Natinugunan naman niya yun. Dahil sa good mood na ibinibigay ng tauhan niya sa kanya, ay naisipan niyang magpa-summer outing. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat nang i-announce niya ang tungkol sa kanyang plano sa pagdating ng tag-init. Nakaipon naman kasi si Melanie sa ganoong gastusan. Kasabay sa kanyang pag-ipon ay ang para sa tag-ulan. Dahil sa business ay matumal pag ganyan tag-ulan dahil construction materials ang karamihan niyang paninda. Hanggat may maiipon ay iipunin ni Melanie. Iyon ang kanyang secret sa kanyang negosyo. Nang sumikat na ngang umaga, lahat ay nakagayak na para pumunta sa kanilang outing. Lahat ay masaya. Kasama ni Melanie ang kanyang mga magulang na tila nag-i-enjoy sa paglangoy sa dagat. Na habang si Melanie naman ay naglalakad sa bandang mapuno para maliliman siya ng mga dahon niyon. Nang mapatingin siya sa mga naglalarong 2 bata na naghahabulan, nagtatampisaw ang mga ito sa mababaw na tubig ng dagat. Babae at lalaki ang mga bata na masayang nagtatakbuhan at naglalaro ng hulihan. Naaliw si Melanie sa tagpong iyon dahil doon naalala niya ang kabataan niya
na naglalaro sila ni Kuya Jake niya. Ewan niya ba kung bakit napakalampan niya. Kaya lagi siyang nahuhuli ng kanyang Kuya Jake. Kaya naman ay iiyak na lang siya dahil palagi na lang siyang taya. Kapag nakita na ni Jake na naiyak na siya at pagod, yayayain na siya nito na kumain na sila. Dala ni Jake ang kanyang baunan na nilalagyan ng kanyang yaya ng maraming pagkain. Kapag nakita na ni Melanie ang baunan na iyon, ay sumisilay agad ang ngiti sa kanyang mga labi. Dahil ang alam niya ay maraming laman na pagkain. Nagmamadaling binubuksan ni Melanie ang baunan na lalong nakapagpapatuwa sa mata niya dahil sa daming pagkain ng laman nito. May prutas, candy, chocolate sandwich at mga chocolate drinks na kanyang paborito. Nauna pa nga siyang kumain sa kanyang Kuya Jake, na si Jake naman ay natutuwang pinagmamasdan lang siya nito. Kaya naman, halos siya na ang nakakaubos ng pagkain. Kaya nga pagkaganoon, ay makikita niya sa bibig ng kanyang Kuya Jake ang katagang "Matakaw ka" na binibigkas nito. Na siya namang kunwaring magtatampo at itatanggi na siya ay matakaw dahil magana lang daw siyang kumain. Palagi silang masaya at pagdating ng hapon ay maliligo na sila ng dagat. Hanggang sa namamalaya na lang nila na wala ng liwanag. Kaya magdidesisyon na lang silang umuwi. Pero para kay Melanie, bitin pa ang kanilang paglalaro na kung pwede lang ay doon na sila titira. Nasa ganong pag-aalala si Melanie sa kanyang nakaraan. Nang mawala ang kanyang naiisip dahil sa pagtawag ng kanyang ina. "Melanie! Anak! Halika na! Pumarinig ka na at kakain na tayo!" Dahil sa tawag na iyon ay nahimasmasan si Melanie. Pumunta siya kung saan naroon ang ina na nakikita niyang nagluluto pa ito ng barbecue. Nang paglapit niya sa lamesa, natuwa si Melanie sa kanyang nakita dahil may pakwan, saging, papaya, mga gulay, isda at mga kilawin ang nasa lamesa. Dahil sa maraming pagkain na iyon, ay naalala na naman niya ang sinabi sa kanya ng Kuya Jake niya, ang palaging namumutawi sa bibig nito pag nakita siya. "Matakaw ka." Kaya naman ay napangiti at napailing na lang ng ulo si Melanie sa kanyang naisip. Sa bandang huli, ay naisip din niya ang pag-iwan sa kanya ng kanyang Kuya Jake. Kaya naman ay napawi din bigla ang ngiti nito sa kanyang mga labi. Nang kausapin na naman siya ng kanyang ina. "Melanie, kain ka na lang ng kain anak ha. O eto, may barbecue pa dito. Kumain ka na. Masarap ito habang mainit pa." Tinikman ni Melanie ang barbecue. Nasarapan siya dahil may Sprite na inilagay para lumambot ang karne nito. Ang daming nakain ni Melanie, kaya tila inantok siya. Kundi nga lang kailangan mag-enjoy at makihalubilo sa kanyang mga tauhan, ay matutulog na talaga siya. Maya-maya ay nagsiyayaan ang mga tauhan niyang maligong muli. Niyaya siya ng mga ito. Tiningnan niya ang dagat. Nakita niya ang kulay blue na kulay nito, na tila nag-aanyaya sa kanya. Nagubad ng damit si Melanie at nagpalit ng swimsuit. Kaya lahat naman sa kanya ay napatingin dahil sa sexing katawan niya. Makinis na balat, maputi, at napakaganda niyang babae. Lahat ay napatulala sa kanya. Napansin naman iyon ni Melanie, kaya pinamulahan siya ng pisngi at nahiya. Agad na tumakbo sa tubig upang matakpan ng tubig ang kanyang katawan. Naramdaman ni Melanie ang maligamgam na tubig, kaya napangiti siya. Naglalangoy at nagsusumisid sa ilalim ng dagat, na halos ayaw niya nang umalis doon. Na hindi niya na namalayan na napupunta na pala siya sa gitna ng dagat. At maya-maya ay biglang pumangit ang panahon. Umulan at umalon.
Kaya naman lahat ay nagsipagtakbuhan sa cottage. Pero si Melanie ay natangay ng alon. Tulong! Tulong! Ang sigaw ni Melanie, pero walang nakakarinig sa kanya. Kaya sinikap na lang ni Melanie na lumangoy papalapit sa pangpang ng dagat. Ngunit hinampas na naman siya ng malaking alon. Napapikit na lang si Melanie at hinayaan na lang niya kung anong mangyayari sa kanya. Nasa ganun siyang kalagayan nang may maramdaman siyang tila bisig na yumayapos sa kanyang katawan. At nang mapamulat siya, ay isang lalaki pala ito. Dahil doon, ay napapikit na lang si Melanie at naramdaman niya ng safe siya. Kaya pinubayan niya na lang ang lahat sa lalaking nagligtas sa kanya. Maya-maya ay naramdam ni Melanie ang buhangin sa kanyang likuran na unti-unting minulat ang kanyang mga mata. Nang maaninag niya kung sino ang lalaki na nasa kanyang harapan, ito ay walang iba, kundi si Ramil. Nataon na nag-outing din ang mga barkada nito doon. At nang mapalingon si Ramil sa mga nagkumpulang tao na nakatingin sa dagat, na mga nagsisigawan at nagtatatakbo. Kaya napapunta rin silang magkaibigan doon para makiisyoso sa mga nangyayari. Habang papalapit si Ramil ay lalong lumilinaw sa kanya ang mga nangyayari, na may tinatangay ng alon sa bandang gitna ng dagat. Nakita ni Ramil ang ulo at kamay ng biktima, kaya naman ay dali-dali itong tumakbo sa dagat at lumangoy, papunta sa gitna. Nahirapan din si Ramil sa paghagip sa babae, dahil sobrang lakas ng alon, kaya hindi siya agad nakakapit. Buti na lang, ng isang paglakas ng alon, ay sinigurado niyang makakalapit siya sa babae. Nang humampas na naman ang alon, nakakapit siya sa babae. Hinawakan sa kamay at siniguradong hindi niya ito mabibitawan. Hanggang sa nailapit niya ito sa pangpang. Ipi-first aid na sana niya ang babae nang gumalaw-galaw na ito at unti-unti nang nagmulat ang mga mata. Narinig niyang binanggit nito ang pangalang Ramil? Naikinagulat niya dahil kilala siya nito. Kaya pinakatitigan ni Ramil ang babae at nakilala niya nga. Melanie? Ang banggit ni Ramil sa babae. Napatango si Melanie kahit nanghihina pa. Maya-maya dumating na ang mga lifeguard. Inihiga at inalalayan si Melanie sa stretcher. Dinala sa klinik na resort kasama si Ramil. Hindi iniwan ni Ramil si Melanie sa klinik. Hanggang sa sinabi na ng nurse na okay na ito. Bababa na sana ng higaan si Melanie nang iabot ni Ramil ang kamay niya sa dalaga. Na habang ang mga magulang niya at mga tauhan ay nasa labas ng klinik at nag-aalala kay Melanie. Napangiti si Melanie kay Ramil at sinabing, "Thank you." Natumugon din ang ngiti ang lalaki. "You're welcome, Melanie. Sa susunod mag-iingat ka na." Napangiti at napatango naman ang dalaga. Sa tinatamasang karangyaan ngayon ni Melanie sa buhay, may pagkakataon pa ring hindi niya maiwasang hindi maalala ang kababatang si Jake. Ngayon, may bago na siyang kilala at umaalalay sa kanya sa katauhan ni Ramil. Makakalimutan na kaya niya? Napaga ang uwi nila Melanie dahil sa kanyang muntikan ng pagkalunod kani-kanina lang. Buti na lang nasagip siya ni Ramil na hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ni Melanie ang mga nangyari. Naalala tuloy niya ang kamuntikan niya ring pagkalunod nung bata pa siya, na walang iba kundi si Kuya Jake niya ang sumagip sa kanya. Ngayon, hindi na si Jake ang sumasagip sa kanya kundi si Ramil na. Dahil ang kababatay umalis na hindi nagpaalam sa kanya, dahilan upang magalit siya rito at kalimutan.
Maya-maya habang nakahiga si Melanie sa kanyang kama, ay narinig niya ang pagring ng kanyang telepono. Dali-dali niya itong sinagot nang marinig niya ang isang tinig ng lalaki na walang iba kundi si Ramil. Kinakamusta siya nito. Sinagot naman ni Melanie na okay na siya, na nagpasalamat ulit sa pagsagip sa kanya kanina. Yun lang ang gustong malaman ng binata, kaya binabana niya ang telepono, na si Melanie naman ay napangiti dahil naramdaman niya ang pag-aalala ng binata sa kanya. Inisip ni Melanie ang mukha ng lalaki. Ngayon niya lang napagtanto na pogi pala ito, makisig ang pangangatawan. Kaya naman nung siya ang sinagip nito, ay damang-dama niya ang malaki at matigas na dibdib ng lalaki na yumayakap sa kanyang katawan. Kaya naman, nung oras na yon ay pinaubayan na lang niya dito ang kanyang buhay sa pagsagip sa kanya. Nang maya-maya ay tumawag ang kanyang ina. Melanie! Anak! Kumain ka na! Nang lumakas ka! At hindi ka magkasakit! Okay ma. Mamaya lalabas na rin po ako. Sagot sa ina na medyo natagalang sumagot si Melanie dahil sa isip niya na kung bakit sa tuwing nakapag-iisip siya na magandang alalahanin ay lagi naman siyang tinatawag ng ina. Nagpatuloy si Melanie sa kanyang iniisip. Napangiti ulit ito dahil sa diwa niya itinitingnan siya ng lalaki na tila nangungusap ang mga mata sa tuwing tinitingnan siya nito. Nang mapadako din ang kanyang mata sa katawan at dibdib na maskulado ng lalaki ay tila kinilig pa siya dahil iyon ang gusto niyang asset sa mga lalaki, ang malapad ang dibdib at maskulado. Dahil sa nagji-gym si Ramil kaya ganon ang figura ng kanyang katawan. Nasa ganong pag-iisip si Melanie nang tawagin na naman siya ng kanyang ina. Melanie! Bakit ang tagal mo namang lumabas ng kwarto mo, anak? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Sabay katok ng ina nito sa kanyang pinto nang hindi pa rin siya tumutugon. Opo ma, lalabas na po. Napakamot pa sa ulo si Melanie dahil talagang lagi na lang inuudlot ng nanay niya ang kanyang pagbabalik tanaw sa pagkikita nila ni Ramil. Lumabas ng kanyang kwarto at kumain na ito sa pagkainan nila, kaharap ang kanyang mga magulang. Nadinalayan lang ang pagkain dahil sa hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kanyang katawan mula sa muntik ng pagkalunod. Uminom ng gamot at vitamin si Melanie pagkatapos kumain upang madaling makarecover. At nahiga ulit sa kanyang kama si Melanie hanggang sa nakatulog ang dalaga. Mga 2 araw pa bago nakapasok sa kanyang tindahan si Melanie. Tinatawagan niya lang ang kanyang mga tauhan sa telepono kung may ihahabilin siya sa mga ito. Sa business kasi, mas maganda pa rin ang hands-on sa tauhan at pamamalakad. Nagulat si Melanie dahil may pumaradang sasakyan sa parking area na kanyang natanaw. Nakilala niya rin kung sino ito. Walang iba kundi si Ramil Mijares. Pagbaba nito sa kanyang magarang sasakyan ay may dalang bulaklak. Kunwari hindi nakita ni Melanie ang binata. Kaya nakatingin ito sa kanya. Pero ang kabog ng dibdib ni Melanie ay sobrang bilis at tila nag-iinit pa ang pakiramdam ng dalaga sa pagdating nito. Ehem! Ang pakunwaring atensyon ni Ramil sa dalaga. Na ang dalaga naman ay nanginginig na napatingin sa binata, na lalong tumindi ang tibok ng puso ni Melanie nang iabot ng binata ang pulunpon ng bulaklak na nakita niya na dala-dala nito. Para sa magandang binibini. Sabay abot kay Melanie at kinuha naman ni Melanie ang bulaklak at nagpasalamat. Na hanggang ngayon ay nagiinit pa rin ang katawan at namumula ang pisngi na noon niya nang naramdaman nang naglapat ang kanilang labi ni Jake. Kamusta ka, Melanie? Okay ka na ba? Ang paniniguradong pag-alala ni Ramil sa dalaga. Oo, okay na ako. Ang ngimi pa ring sagot ng babae kay Ramil. Mabuti kung ganun. Pwede ba kitang makasabay mag-dinner mamaya bago ka umuwi, Melanie? Ang yaya ng binata kay Melanie. Natigilan si Melanie.
sa alok na lalaki. Nag-isip sandali. Pero nag-okay rin naman to bilang sagot niya sa binata. Okay, Melanie. Sunduin na lang kita mamaya. Hindi na inantay pa ang sagot ni Melanie. Tumalikod na ito at sumakay na sa kanyang kotse. Na si Melanie naman, sa buong maghapon ay panay tingin sa kanyang relo sa kanyang opisina. Na habang paparating na ang gabi, ay hindi na malaman ni Melanie ang nararamdaman. Nasasabik ba siyang dumating ang oras na susunduin siya ng lalaki o nahihiya siya sa tagpong magkakasabay na naman silang kumain. Nasa ganon siyang pag-isip nang narinig na nga niya ang sasakyan na paparating. Nang bumaba na nga ang binata sa sasakyan, ay natanaw na nga niya ito, na lalong kinabahan at nakapagpabilis ng tibok ng puso niya. Nanalamin si Melanie, sinigurado niyang maganda siya pag nakita siya ni Ramil. Nahinawi naman ni Ramil ang kanyang buhok habang naglalakad. Papalapit sa babaeng nakita na nga niyang nakatalikod. Nang humarap na nga si Melanie, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti si Ramil at sabay tanong ng, "Are you ready?" Napatango naman ang babae. Saka na lamang nagbitaw ang kanilang mga paningin. Kinuha na ni Melanie ang kanyang shoulder bag. Saka nagpaalam sa kanyang katiwala sa tindahan niya. Na siya na muna ang bahala roon. Magkasunurang lumabas ng tindahan ng dalawa na hindi naman lingid sa mga tauhan ni Melanie ang pag-dinner date nila. Kaya grabe ang sanyasa ng mga ito at tila mga kinikilig pa sa kanilang amo na si Melanie. Sa paboritong restaurant ni Ramil sila pumunta ni Melanie. Nagulat si Melanie dahil sa tila inayos maigi ang kanilang papwestuhan para kumain. Palibot ng mga bulaklak ang paligid at may kandila pa sa lamesa. Nauna si Ramil sa lamesa. Hinugot ang upuan at pinaupo doon si Melanie. Inabot ni Ramil ang menu at sinanyasan ng waiter para sa order nila. Nang kumakain na sila ay nagulat si Melanie nang makita niyang may lumapit na mga lalaki, may dalang gitara at nagsimulang tumugtog. Nang ang isa namang vocalist ay kumanta na. Nataong pang favorite song niya ang kinakanta nito. Nasiyahan si Melanie sa tagpong iyon at pil na pil niya ang kanta. Nang mag-umpisa nang magsalita si Ramil. "Nagustuhan mo ba ang pagkain at tugtog?" Napatango naman si Melanie at sinabing, "Yes." Ang pagkakaibigan nila Ramil at Melanie ay naging masaya. Nang kahit sa lungkot ng dalaga ay nariyan si Ramil upang i-comfort ito. Sinserong panliligaw na kaya ang ialay ng binata sa dalaga? Tugunan naman kaya ni Melanie iyon nang matamis niyang, "Yes, maganda dito. At favorite ko pa ang music na kinakanta ng vocalist." "Oh, ganun ba?" Pinakinggan din ito ng binata. At narinig nitong ang kanta ay kanta ng trademark na Only Love Can Say. Napangiti naman si Ramil at tinanong ang dalaga na para kanino naman niya inaalay ang kantang iyon. Napakunot ng noo si Melanie sa tanong na iyon ni Ramil. Si Ramil naman ay natigilan, saglit na kinabahan, na baka masamain ni Melanie ang tanong niya. Kaya inunahan na lang niya ito, ibahin ang topic na pag-uusapan nila. Kamusta pala ang business mo, Melanie?" Bilang pagliko niya sa topic ng kwentuhan nila, tinanong ang dalaga. "Okay naman, Ramil. Dumadami na ang clients ko. Pinapadalangin ko nga na sana magtuloy-tuloy na. Hanggang hindi pa nagtatag-ulan para makabawi agad. Alam mo na pag tag-ulan ay matumal ang negosyo, lalo na yung sa akin." Ang seryosong pagkwento ni Melanie sa binata. Nasa ganun silang pag-uusap nang may nahagip ng tingin si Ramil sa isang table na medyo malayo sa kanila. Nang sundan din ni Melanie ng tingin ang tinitingnan ni Ramil. Isang magandang babaeng nakaupo mula roon at kung titingnan
ay halatang anak mayaman at napakaganda nito. Dahil sa pagtingin na iyon ni Melanie, ay nakita din siya ng babae na inirapan naman siya nito. Napaisip tuloy si Melanie na kung bakit siya inirapan ng babae ni hindi nga sila magkakilalang dalawa. Tiningnan ni Ramil si Melanie at kinausap ito. Kain ka lang, Melanie, ha? May kakausapin lang ako. Napatango si Melanie. Tumayo na si Ramil at hinawakan sa braso ang babaeng nakaupo sa isang mesa. Pinatayo ni Ramil, saka inilalayang lumabas ng restaurant. Sa labas ng restaurant ay naaninag pa ni Melanie na tila nagkakasagutan pa ang dalawa. Nasa bandang huli nakita ni Melanie na sumakay na ng kotse niya ang babae na tila inis ito kay Ramil. Maya-maya ay nakita na niya si Ramil na nag-aayos ng kanyang damit bago lumapit sa kanya. Melanie, I'm sorry kung napag-intay kita. Okay lang ako, Ramil. Ang mahinang sagot ni Melanie sa binata. Gusto sanang itanong ni Melanie kung sino ang babaeng kausap niya kanina. Ngunit hindi na lang niya yun itinanong. Dahil baka masabi nitong girlfriend niya, ay malungkot siya. Simula kasi na sinagip siya ng binata mula sa pagkalunod, ay tila may nararamdaman na siyang espesyal sa lalaki. Kaya nangayain siya nito na mag-dinner sila ngayon, ay naghalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Sweet kasi si Ramil at maaalalahanin sa kanya. Kaya tila napapalapit na talaga ang loob niya sa lalaki. Namagaya na si Ramil na ihatid siya sa kanilang bahay. Tumayo si Melanie. Hinawakan pa ni Ramil ang kanyang kamay bilang pag-alalay sa kanya. Na inalahad naman niya ang kamay niya dito. Hanggang sa sasakyan ay muli siyang inalalayan nito. Pinagbukas ng pinto, napiling naman niya ay isa siyang prinsesa. Sumakay ng sasakyan si Ramil. At katulad ng dati, sa likuran na umupo si Melanie. Dahil hanggang ngayon, ay naiilang pa rin siya dito. Nawala na pag-uusap ang dalawa. Nakita ni Melanie na minsan ay sinisilip siya ni Ramil sa salamin. Ewan ba niya kung pati pagpula ng kanyang pisngi ay nakikita nito. Nanatiling hindi nagsasalita si Melanie. Nang maya-maya ay mag-umpisa na ngang magsalita si Ramil. Yung babae kaninang kinausap ko, ay kababata ko iyon. Simula pa nung maliit kami, ay kalaro ko na siya. Nakangiting wika ni Ramil sa dalaga, na tila may naalala pa itong magandang pangyayari sa kanyang kabataan, kasama ang babae kanina. Napatitig naman ng husto si Melanie, dahil tila nakarelate siya sa ikinuwento ni Ramil. Pero gusto niyang marinig naman ang kwento ng dalawa, magkababata. Hanggang ngayon nga ay laging nakasunod sa akin si Sophia, kaya naiinis ako. Alam niya namang busy ako sa work. Sabay napailing at napangiti si Ramil. Gusto pa sana niyang makarinig at dugtungan ang kinikwento ni Ramil tungkol sa kanyang kababata. Ngunit hindi na ito nagkwento pa. Napatingin sa labas ng bintana ng kotse si Melanie. Dahil naalala niya rin ang kanyang kababata na si Jake. Napaisip tuloy si Melanie. Nabuti pa si Ramil at ang kababata nitong si Sophia ay hindi nag-iwanan. Samantalang ang Kuya Jake niya. Pinutol na lamang ni Melanie ang isiping iyon dahil sa isang patak ng luha na dumali sa kanyang pisngi mula sa kanyang mga mata. Natila nagulat pa si Melanie dahil mula sa unahang upuan ni Ramil ay pinahid ito. Nakahinto na pala sila nang hindi niya namamalayan. Anong nangyayari sa'yo, Melanie? May problema ba? Sabay yakap ni Ramil sa dalaga na doon na lubusang tumulo ang mga luha ni Melanie na kanina niya pa pinipigilan. Inilabas ang sama ng loob sa kanyang Kuya Jake sa pag-iwan sa kanya nito. Si Ramil naman, na kahit hindi naintindihan ang nangyayari kay Melanie, ay kinomport niya ang dalaga. Melanie, okay na ha?
Kung ano man yan, okay na. Sabay punas ulit ng panyo ni Ramil sa mga mata ni Melanie at akmang yayakap na naman ito sa kanya. Pinigilan na ni Melanie ang lalaki. Sabay sabing, "Oh, okay na ako, Ramil." Sabay ngiti ni Melanie sa binata na tinapik naman siya ni Ramil sa likuran bago siya bumalik sa pagdadrive. Si Melanie ay napangiti na nang sumilip ulit si Ramil sa salamin. Sabay kindat pa nito sa kanya na pinamulahan naman ng kanyang pisngi. Nang nasa tapat na ng bahay nila ang kotse, ay binuksan iyon ni Ramil at inilalayan siya ulit na bumaba. Na siya namang nagpasalamat si Melanie sa binata, na ang binata naman ay kinindatan pa siya bago umalis. Nang nasa pinto na si Melanie at kakatok na sana siya, nang biglang bumukas ang pinto at nakita niyang nakangiti ang mga magulang at sabay nagsabi pa sa kanya ng "Uy!" na kinakantsawan siya ng mga ito. "Oh, ma, pa, ayan na naman kayo. Kaibigan ko lang si Ramil po, ha?" Sabay pinamulahan na naman ng pisngi si Melanie. "Oh, saan pala pupunta yun, anak?" Sabay tawa ng mga magulang nito. "Ah, basta ma, pa. Kaibigan ko lang si Ramil." Sabay takbo ni Melanie sa kanyang kwarto at nilak iyon. Nagmamadaling humiga sa kanyang kama at nakatihayang nakahiga. Na nakatitig sa kisame na tila larawan ng mukha ni Ramil ang kanyang nakikita na nakangiti pa ito sa kanya. Napapikit si Melanie at napangiti at inisip na kapag nanligaw sa kanya ang binata, ay sasagutin niya ba ito? Napapalapit na ng husto ang loob ni Melanie kay Ramil. Sa tingin niyo, na kung puspusang manliligaw si Ramil kay Melanie, ay sasagutin na kaya siya ng dalaga? Kinabukasan ay masayang pumasok ng kanyang opisina si Melanie. Nang manlaki ang kanyang mga mata at napangiti ng gusto nang makita ang bulaklak sa kanyang mesa. Agad na binasa ang notes na nakasulat sa isang maliit na papel. "Yes, I'm thinking about you right now, Ramil." Napagkabasa ng dalaga ay napangiti ito. Kinuha ang bulaklak at inamoy ang bango niyon. Inspiradong nagtrabaho si Melanie ng araw na iyon. Nang papauwi na si Melanie ay may pumarang sasakyan sa kanyang harapan. Sumakay si Melanie sa kotse na sanay nang umupo roon. Tinanong siya ni Ramil kung nagustuhan ni Melanie ang binigay niyang bulaklak. Umayo naman si Melanie at ngumiti naman ang binata. Mula nang magka-date sila ni Ramil ay inaraw-araw na nito ang panliligaw sa kanya. Nagusto na sana niya itong sagutin pero tila may pumipigil kay Melanie na gawin iyon. Lumipas pa ang ilang buwan at taon. Nang isang araw na makaisip si Melanie na mag-shopping. Masaya si Melanie dahil sinamahan siya ni Ramil. Sinabayan na rin ng groceries nang mag-ring ang telepono. Na agad naman niyang sinagot. "Hello, ma." "Oh, napatawag kayo?" "Ha? Oh, nasaan po kayo ngayon, ma?" "Okay, sige po. Pupunta na po ako dyan." Ang sagot ni Melanie na kinakabahan na habang lumuluha sa kanyang ina. "Oh, Melanie, bakit ka umiiyak?" Ang nagugulahang tanong ni Ramil dito. "Nasa ospital si Papa." "Shh, Melanie, don't you worry, ha? Magiging okay din ang lahat. Sige, pupuntahan natin sa ospital ang papa mo." Nataong konti pa lang ang kanilang napamili, kaya agad silang nakatakbo sa ospital ni Ramil. Nasa emergency room ang kanyang ama, nang madatnan ni Melanie ito. Agad nagpaalam sa nurse na kung pwedeng makita ni Melanie ang kanyang ama. Pumayag naman ang mga ito, dahil mamaya din ay lilipat rin sila sa private room.
May barado sa puso ang kanyang ama, kaya delikado talaga ang lagay nito at kinakailangan na daw maoperahan bago pa mahuli ang lahat. Doon pa lang ay pinuna ng doktor na malaki ang magagastos nila para sa hospital bill nito. Agad na pumayag si Melanie na maoperahan ang kanyang ama. Kaya inayos na ng doktor ang operation room. Habang nasa labas ng silid naman ng ama si Melanie, ay hindi nito mapigilan ng mapaluha dahil sa alalahanin nito sa ama. Okay lang yan, Melanie. Ipag-pray natin na gumaling na ang papa mo. Sabay haplos sa likod ni Melanie bilang pag-comfort nito sa dalaga. Ang dalaga naman ay hindi na mapigilang mapahagulgol. Dahil doon ay napayakap siya kay Ramil. Hirap lang kasing isipin, Ramil, na may nagkakasakit sa pamilya. Shh! Tama na. Kaya mo yan. Wika ni Ramil na napayakap din sa dalaga. Tara, samahan kita dito sa chapel ng hospital. Ipanalangin natin gumaling ang papa mo. Naglakad na sinamahan na nga ni Ramil ang dalaga papunta sa chapel ng hospital. Nang naroon na ay taimtim silang nagdasal na gumaling na ang ama ni Melanie. Kinaumagahan tagumpay ang operasyon ng ama ni Melanie. Pero kailangan muna nitong pansamantalang mamalagi sa ospital para lubusang gumaling. Nakaisang buwan din ang ama ni Melanie sa ospital, kaya hindi biro ang naging bill ng ama niya, dahilan upang maapektuhan ang negosyo ni Melanie. Nakita naman iyon ng binatang si Ramil, kaya nag-alok na siya ng tulong sa dalaga. Dahil nakikita nitong lagi nakatulala at nag-iisip ito. Huwag na, Ramil. May naipon naman akong pera sa bangko. Ang tutol ni Melanie. Sinabi niya lang ang ganun upang hindi na siya pilitin ni Ramil. Kahit ang katumbas noon ay magiging kaunti na ang kanyang paninda sa kanyang hardware. Dahil ang ibang napagbentahan niya ay ibabayad niya lang sa bill ng kanyang papa. Lahat ay gagawin ni Melanie para sa kanyang ama. Kahit pa maapektuhan ang negosyo niya, ang mahalaga ay buhay ito. Dahil sa pag-alok ng tulong ni Ramil kay Melanie, ay lalong napalapit na ang loob nito sa binata. Lumipas ang isang buwan. Nailabas na ang ama ni Melanie sa ospital. Malaki na bayaran nito at nadagdagan pa. Kaya si Melanie upang makaahon, sa ayaw man niya, ay nagbawas siya ng tauhan. Para na rin iwas sa swelduhan sa araw-araw. Dahil konti na rin naman ang kanyang paninda. Isang hapon nakatayo si Melanie sa kanyang tindahan. Mula doon, natanaw niya ang kanyang tindahan na halos wala ng laman. Nalungkot ang dalaga at medyo naluha pa sa sinapit ng kanyang tindahan. Hindi niya alam kung paano siya makakaraos at mapapalaki ulit ito. Pero sa bandang huli ay napangiti na rin si Melanie. Dahil ang katumbas naman ng pagkawala ng kanyang paninda ay ang buhay ng kanyang ama. Umuwi si Melanie na mag-isa dahil hindi muna siya masusundo ni Ramil. Nagka-emergency meeting ito sa kanyang opisina. Nang pagbukas niya ng pinto, ang kanyang ina ang kanyang nakita at ang kanyang ama naman ay nakaupo sa sala. Medyo pumayat ito at tila nanunuyo ang balat dahil sa dami ng gamot na iniinom nito. Nilapitan niya ang kanyang ama at nagmano. Umupo sa sopa at nakinood din ng TV kasama ang kanyang mga magulang. Nang maya-maya ay magsalita ang kanyang ama. Anak, nagkasundo kami ng iyong ina na yung natitirang lupa natin sa San Marcelino ay pwede na nating ibenta upang maging puhunan mo ulit sa iyong negosyo. Sandaling napaisip si Melanie at tinitigan nitong mabuti ang mukha ng kanyang ama. Sinsero naman itong nakatingin sa kanya. At nakita nitong maganda ang kanyang sinasabi. Kaya napatango na lang si Melanie. Hayaan niyo ma, pa, makakaraos din ulit tayo. Dahil sa tagpong iyon,
Napakagulhol ng iyak si Melanie. Napayakap na rin ang ina sa mag-ama. Dahil sa yakap ng mga magulang, ay lalong tumatag ang loob ni Melanie at isinumpa sa sariling muli silang makakabangon. Dahil sa determinasyon ni Melanie at pagsisikap, ay unti-unti na siya ulit nakakabangon. Na si Ramil naman ay wala ding sawang sumusuporta sa kanya. Kaya nang isang araw na may inirekomenda na naman si Ramil sa kanya, kaibigan niya itong engineer. Pero ang gusto ng kaibigan nito ay personal na makilala siya. Kaya nagset sila ng isang gabi sa kanilang mga pag-uusap tungkol sa negosyo as a dinner meeting na rin. Saan kaya hahantong ang pagtulong ni Ramil sa dalaga? Sagutin na kaya siya nito? Kinagabihan, sinundo na siya ni Ramil para sa kanilang dinner meeting. Suot ang bestidang itim na bumagay sa kanya. Lumitaw lalo ang kanyang kutis porselana. Sinalubong siya ni Ramil, hinawakan ang kanyang kamay at inalalayan sumakay ng kotse. Nang nasa loob na sila ng kotse, na nakaupo na si Melanie sa kanyang tabihan sa unahan ng upuan, na habang nagdadrive naman si Ramil ay pasulyap-sulyap sa dalaga, na si Melanie naman ay napapangiti na lang habang nakatanaw sa unahan ng kanilang dinaraanan, na hindi alam ni Ramil ay balak na siyang sagutin ng dalaga pagkatapos ng business deal nilang iyon. Nang huminto na si Ramil sa isang magarang restaurant, naunang bumaba upang pagbuksan siya ng pinto. Nang naglakad papasok sa restaurant ay nakita ni Melanie ang isang nakatalikod na lalaki na tila familiar sa kanya, ang likod at buhok nito, pati na ang batok. Nabigla namang kinabahan si Melanie at sinabi sa sarili na sana ay nagkakamali lang siya sa kanyang kutob, na mali lang ang kanyang hinala sa taong kanyang imimit ngayon. Nang pinaupo na nga siya ni Ramil at alalayan, napatingin naman ang lalaking kadil nila sa ginagawang pag-alalay ni Ramil. Na nabigla ang lalaki dahil tila kilala niya ang babaeng kasama nito. Napatuon naman ang mata ni Melanie sa lalaking kaharap niya. Nagulat ito dahil tama nga ang kanyang kutob na walang iba kundi si Jake ang kanyang nasa harapan. Na makikita din sa mukha ng lalaki na nabigla din ito nang makita siya. Nasa ganun silang pagkabigla sa isa't isa nang ipakilala sila ni Ramil. Melanie, ito nga pala si Engineer Jake Rosales. Jake Rosales, this is Melanie Mijares, your supplier. Hindi malaman ni Melanie ang sasabihin o iaakto nang iabot ni Jake ang kanyang kamay para makipag-shake hands dito, na hindi mahalata ni Ramil na magkakilala talaga sila. Ito ang kanyang kababatang minsan na niyang iniyakan dahil iniwan siya. Si Jake naman ay bagamat na bigla, ay hindi napigilan ng kabahan dahil ang kanyang kababata na ngayon ay dalagan-dalaga na ang kanyang iniwan na si Melanie. Hindi rin naman mapigilan ni Ramil ang paghanga sa mata nito dahil nakita niyang napakaganda palalo ni Melanie ngayon. Hi Melanie! Ang bungad na bati ni Jake sa dalaga, na si Melanie naman ay napangiti na rin, na kahit ang nararamdaman niya ay inis sa kanyang kababatang iniwan siya. Nag-usap ang tatlo sa kanilang business deal, na bagamat ilang si Melanie makipag-usap kay Jake, ay tiniis niya lang alang-alang sa business niya. As a client lang ang turing niya rito, wala nang iba pa. Hiningi ni Jake ang kanyang calling card, na ayaw pa sanang ibigay ni Melanie kung hindi niya lang talaga iniisip ang mga magulang na nagbenta pa ng kanilang lupa upang maipuhunan niya ulit, ay hindi na niya talaga sana tatanggapin pa bilang customer ito. Nakauwi na ng bahay si Melanie, pero blanko pa rin ang kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang kama at may hinanap na kahon doon. Kinuha ang larawan ng isang batang babae at lalaki na nakahiga, ang ulo ng batang lalaki
sa balikat ng babae. Matagal tiningnan ni Melanie ang larawang iyon at maya-maya ay nakatulog na si Melanie nang dahil sa pagod maghapon. Kinabukasan, maagang gumising si Melanie at tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ang chat ng isang lalaki at nakilala niya kung sino ito. Si Jake na nasa terrace ng kanyang bahay nakaupo habang nagkakape. Hawak ang cellphone na kinakamusta nito si Melanie. Ang dalaga naman. Napatigil at napaisip na kailangan pakitunguhan niya ang binata upang hindi maantala ang pag-order nito sa kanya ng mga materials na gagamitin sa pag-build ng building project na kung saan si Jake ang engineer at si Ramil naman ang architect. Kinausap ni Melanie si Jake at sinagot ang tanong nito na kamusta na siya. Sinagot naman ito ng dalaga na okay lang siya. Sa isip ni Melanie ay narito na pala sa bansa si Jake na nang makita niya ay lalong pumuti ito, kuminis at gumandang lalaki. Pero dahil sa naisip ni Melanie na iniwan siya nito, ay ibinaling naman ni Melanie ang kanyang isip kay Ramil. Si Ramil na sana isasagutin niya na ng gabing iyon ay naudlot nang makita niya si Jake. Ngayon, pinag-isipan na ni Melanie na sagutin na ang binata dahil sa nakita niyang sincero naman ito sa panliligaw sa kanya. Isang gabing niyaya siya ni Ramil na mag-dinner. Agad naman pumayag si Melanie dahil gusto nitong isurprise si Ramil na sasagutin niya na ito. Suot ang bestidang kita ang kanyang cleavage at hanggang tuhod ang pangbaba niyon. Ay excited na niyang inintay ang binata na dumating at sunduin siya. Hawak ang salamin ay dinagdagan pa niya ang kanyang lipstick na sa tingin niya ay napakanipis lang ng lagay niya at hindi halata sa malayo. Minsan lang mag-ayos si Melanie pero dahil sa angking kagandahan nito ay lumalabas lalo na tila sophisticated ang gandang mistisan nito. May lahi kasing Espanyol ang lolo nito, kaya silang angkan ay may mapuputing kutis na kahit nasa malayo ay kitang-kita ang puti at malinis. Bumaba siya ng hagdan at mula roon ay nakita na naman niya ang mga magulang na tila nang aasar ang mga tingin sa kanya, kaya pinamulahan na naman siya ng pisngi. Binilisan ni Melanie ang pagbaba sa hagdan at humalik sa pisngi ng mga magulang. Sabay lumabas sa pintuan, nagmamadali siya at alam na naman niyang kakantsawa na naman siya ng kanyang mga magulang. Nangako naman siya sa mga ito na kung sino ang talagang magiging nobyo niya ay yun ang ipakikilala niya sa mga iyon. May tiwala naman ang kanyang mga magulang sa kanya, kaya okay lang sa mga ito ang lumabas si Melanie na basta kilala nila ang sinasamahan nito. Si Ramil ay alam nilang ka-business lang ng dalaga at kailangan makisama ni Melanie dito. Kaya sa pag-invite ng dinner date ay pinayagan nila ang kanilang unika iha. Nakita na nga ni Melanie si Ramil na nag-aabang sa harapan ng kanyang kotse at sa ganda ng kanyang business suit ay napakapogi nitong tingnan. Lumapit ang dalaga dito at siya namang kinisan siya sa pisngi ni Ramil. Saka inalalayan na makaupo sa kanyang kotse, nakatabi niya. Sa pagbabalik ni Jake sa Pilipinas at nakita na nga niya si Melanie, may pag-asa pa kayang patawarin siya ng dalaga? Si Ramil naman na matagal na nang liligaw sa kanya, ay sagutin na kaya siya ni Melanie? Huminto ang kotse sa tapat na magarang restaurant. Bumaba ng una si Ramil, saka pinagbuksan ng pinto si Melanie. Hinawakan sa kanyang braso. Pil na pil ni Melanie ang ginagawang pag-alalay sa kanya ni Ramil. Pinaupo na siya ni Ramil at umorder na ito ng pagkain at drinks nila. May red wine din. Habang kumakain sila, ay napatingin si Melanie sa lalaki na abala sa kinakain nito. Nang si Ramil naman ay tumingin din kay Melanie. Nagkatitigan sila, matagal,
na tila inaarok ang iniisip ng isa't isa. Namula si Melanie dahil nahuli siya ni Ramil na nakatingin siya dito. Nang si Ramil naman ay tila blanko lang ang nararamdaman. Nang makatapos na silang kumain, ay nanatili lang na nakatingin sa kanya si Ramil, pero hindi nagsasalita ito. Sinabayan pa nito ng patingin-tingin sa relo. Nawirduhan na si Melanie sa nangyayari. Ready na sana niyang sagutin ang binata ngayong gabi kung tatanungin siya nito, pero nanatili lang na tahimik. Nang sa magsasalita na sana si Melanie, ay may isang magarang sasakyan ang tumigil sa harap ng restaurant. Mula sa second floor ng restaurant ay natanaw niya iyon. Napatingin din si Ramil. Nagpaalam si Ramil na pupunta lang siya sa washroom. Nagantay si Melanie. Nainip na nga siya dahil ang tagal nitong bumalik. Nang maya-maya ay nakita ni Melanie na may nagpuntahang mga lalaki na may dalang gitara ang lumapit sa kanya. Sabay tumugtog ang mga ito ng Only Love Can Say by Trademark. Di naman ni Melanie ang meaning ng song, kaya hindi na niya namalayan na napaluha na pala siya. Ang kanta ay tumutukoy sa isang naguguluhan at nais na lumayo, na sa kanyang paglayo ay gusto niyang muling bumalik at hinihiling na sana'y bigyan ng chance ng kanyang iniwanan o naiwan. Bakit mo ko iniwan, Jake? Ang hagulhol ni Melanie. Kumuha ng isang baso at nilagyan iyon ng alak at inubos ang lahat ng laman niyon. Masakit sa kanya ang maiwanan. Nang mapakinggan niya ulit ang lyrics na I know if I could find the words to touch you deep inside, you'll give my dreams just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play part, pray you'll change of heart, but I can make you see it through. That's something only love can do. Tumanim sa isipan ni Melanie ang huling lyrics ng kanta, kaya naman ay lalo siyang napaluha. Ewan niya ba kung bakit sa ganito pang sitwasyon na pag-date nila ni Ramil, naalala niya si Jake. Nang matapos ng kanta ay may dumating na lalaki, naka-shades ng itim. Umupo ito sa kanyang harapan, na inuupuan ni Ramil. Nagulat si Melanie sa inakto ng lalaki. Kumunot ang noo nito, saka tumayo siya upang sawayin ito. Nang magsasalita na siya, ay nag-alis ng shades ang lalaki. At nakita niya ito. Si Jake, nang umiti sa kanya. Kinabahan si Melanie nang makita ang lalaki. Pero nainis din dahil bakit ito naroon at umupo pa sa upuan ni Ramil. Nang hindi na makapagpigil si Melanie, ay nagsalita na ito. Bakit ka narito? At inupuan mo pa ang pwesto ni Ramil? Ngumiti lang si Jake at sinenyasan ang mga waiter na kumakanta. Kani-kanina lang. Kinuntsaba pala ito ni Jake. Nainip si Melanie sa kakaantay kay Ramil, na habang si Jake naman ay tinitingnan siya. Nang magsalita na nga ito. Melanie, sorry na. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Biglaan ang pagkakasabi kasi nila mama at papa sa akin. Ayoko naman kasing makitang nasasaktan ka. Napatulala si Melanie sa sinabi ni Jake. Hindi alam ang nararamdaman sa pagkabigla at sa bilis ng pangyayari. Sandaling natahimik si Melanie at napaisip na kung bakit ang tagal lumabas ni Ramil sa washroom. Naiilang kasi siya kay Jake na nooy nakatitig sa kanya. Iniisip ng dalaga, bakit ba ngayon na kung kailan nandyan na si Jake at kaharap niya ay tila naiinis at ayaw na niyang makita ang binata. Samantalang dati ay gusto niya lagi itong makasama. Napawi na ang pag-aalala ni Melanie nang makita na niya si Ramil. Tatayo na sana siya na may isang babaeng sumalubong dito. Napakunuot ng noo si Melanie
dahil nakita niyang hinila ng babae sa kamay si Ramil upang iiwas sa kanya. Napakanuot ng noo si Melanie sa pangyayaring na tila natutuliro na siya at hindi na niya alam ang gagawin. Nang bumalik ang mga manganganta at may inilabas na kwadradong papel na nakalagay ay, "Please forgive me, Melanie." Napatingin si Melanie kay Jake at nakita nito sa mga mata ng binata ang pagkasinsero sa kanyang paghingi ng tawad. Si Melanie naman ay hindi malaman ang gagawin. Namamawis ng kanyang mga kamay sa tense na nararamdaman. Nang isa lang ang naiisip ni Melanie, ang lumabas ng restaurant. Tumakbo siyang napapaluha sa mga nangyayari nang makarinig siya ng tawag sa malayo. "Melanie!" Tawag ni Jake dito. Ngunit tila hindi iyon naririnig ni Melanie. Tanging pagluha na lang ang alam niyang gawin sa ngayon. Habang naglalakad na patakbo, na tila ang panahon pa ay nakikisabayan sa pagluha ni Melanie dahil biglang ambon kasabay ng sunod-sunod na pagluha ni Melanie. Ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na kanyang nararamdaman kay Jake at kay Ramil na tila siya sinasaksak sa dibdib. "Melanie!" Ang tawag ulit ni Jake sa dalaga na hinahabol upang makausap siya. Hanggang sa napagod ng dalaga at namanhid ang kanyang mga kamay sa lamig kasabay ng kanyang puso. Napaupo sa isang malaking puno na basang-basa na ang damit at buong katawan niya. Sa liwanag ng malaking ilaw, sa may poste ay nakita ni Jake si Melanie. Buti na lang walang tao roon na nagdadaan dahil sa umuulan. Sa tila park napahinto si Melanie, kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Doon na siya naabutan ni Jake, na naluluha na rin. Hinawakan ang ulo ng kababata at itinapat ang kanyang noo sa noo nito na nakaupo paharap sa dalaga. "Melanie, patawarin mo na ako, oh. Simula ngayon ay hindi na kita iiwan. Promise." "Hindi ganun kasi, Jake. Ang mahirap ay nangako ka. Now, nangangako ka na naman. Hindi mo na naman ako iiwan. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Nainiwan mo na ako ng isang beses." "Hindi na, Melanie, ha? Hindi na." Pagkasabi ni Jake ay unti-unti niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Melanie. Na bagamat masama pa rin ang loob ni Melanie, ay nagpaubaya na rin ito kay Jake. Napuno ng alab ang kanilang halikan, na tila nasabik sa isa't isa. Nang bumitaw na si Jake ng halik kay Melanie, tumayo ito at inalalaya ng kamay ni Melanie na hinawakan iyon at itinayo ang dalaga mula sa pagkakaupo. Hinila siya ni Jake sa paglalakad papuntang kotse nito nang makita niya si Ramil at ang kababata nitong nakatingin sa kanila at nakangiti. Sa isip ni Melanie ay kakuntsaba pala ni Jake si Ramil noon pa man. Hindi na makuha pang magalit ni Melanie kay Ramil dahil sumunod lang ito sa balak ni Jake. Yun lang, muntik na siyang mapamahal sa lalaki. Dahil balak na nga niya sana itong sagutin. Pagkapasok ng kotse ng dalawa ay sinuotan ng jacket. Pinandar ang kotse at nakatingin kay Melanie. Hinintay na magsalita siya, ngunit nanatili lamang itong tahimik. Nakatingin sa labas ng bintana ng kotse at nag-iisip. Nang mapangiti naman si Jake, dahil sa tingin niya ay pinatawad na siya ng dalaga. Kaya ang balak nito'y patuloyin muna sa kanyang tirahan upang magpatila ng malakas na ulan. Niyaya ni Jake si Melanie na bumaba na. Ngunit tumanggi ang dalaga dahil nahihiya ito sa mga magulang ni Jake. "Huwag kang mag-alala, Melanie, dahil sarili ko na itong bahay." Dahil sa narinig ni Melanie, ay pumayag na rin itong bumaba ng kotse at pumasok sa bahay nila Jake. Agad namang kumuha ng damit na t-shirt si Jake at shorts nito upang ipasuot kay Melanie. Naguguluhan pa nga siya kung pati ba ang panloob ay ipahihiram niya dito. Pero nagbakasakali na rin ang binata. Dinala na rin niya iyon at ibinigay kay Melanie upang pamalit niya sa basang damit. Pumasok sa banyo at naligo. Nang makatapos ng maligo, ay natagalan munang buksan ni Melanie ang pinto. Nang pagbaba ng hagdan ni Melanie mula sa kwarto, ay nakaamoy ito ng mabangong pagkaing niluluto
mula sa kusina. Nakita niyang abalang nagluluto si Jake. At nang makita rin siya ng binata na suot ang kanyang damit ay napangiti ito. At paglingon naman ni Jake ay nakita niyang nasusunog na pala ang hotdog. Kaya madali niya iyong hinango. Kaya naman sa pagkakataong iyon ay si Melanie naman ang napangiti ng lihim sa lalaki. Maraming niluto si Jake. Ang iba ay ang mga paborito ni Melanie. Nahihiya pa nga si Melanie nang yayain siya ni Jake kumain. Pero dahil sa kanyang kagutuman, ay kumain na rin siya. Na hindi niya namamalayang napapalakas na pala siya kumain. At nakatingin lang sa kanya si Jake, na nakangiti. Dahil doon ay narinig na naman niya ang katagang binibitawan nito kapag siya ay napapakain ng marami. Ang salitang, "Matakaw ka." Napangiti na lang si Melanie at hindi na pinatulan iyon. Bagkus ay tinuloy niya lang ang kanyang pagkain. Lalo namang napangiti sa kanya ang binata. Nakisibay na rin siyang kumain kay Melanie. Nabusog silang dalawa. Nang maalimpungatan si Melanie, ay tiningnan niya agad ang relo. Mag-aalas 12 na kasi ng gabi. Napailing si Melanie dahil hindi na niya naalala ang oras. Kaya nagpanik na siya. Ayaw naman niyang matulog sa bahay ng lalaki. Nagmamadali nang nagbihis si Melanie, na tamang-tama naman natuyo na ang kanyang damit dahil drinyer niya na iyon. Lumabas siya sa kwarto, na tamang-tama naman nasa sala si Jake, nanonood pa ang binata ng TV. Jake, uuwi na ako. Baka hanapin kasi ako nila mama at papa. Malilintikan pa ako nito. Napatingin naman si Jake kay Melanie saglit at naalimpungatan. Kaya napatayo ito. Umakyat sa kanyang kwarto upang kunin ang susi ng kotse. Nang makababa ay niyaya niya na si Melanie. Pagkalabas niya ng bahay, diretso si Jake sa kabilang pinto ng kotse upang pagbuksan si Melanie. Sa tabi ni Jake, sa driver's seat, umupo si Melanie nang may mapansin ito na nakasabit sa harapan ng kotse. Ito ay walang iba kundi ang keychain na binigay niya kay Jake. Napangiti si Melanie dahil pinahalagahan pala nito ang binibigay niya rito, na akala niya ay talagang kinalimutan na siya ng binata. Dahil sa kakaisip ay hindi na namalaya ni Melanie na nasa harap na pala sila ng bahay nila. At mula sa kanilang balkonahe ay nakita niya ang kanyang mga magulang na nakaupo roon. Inisip ni Melanie na naiinip na ang mga ito sa kakaantay sa kanya. Ngayon pa lang kasi siya na late ng uwi ng 10 oras ng gabi. Pagkababa ni Melanie sa kotse ni Jake, ay nagulat si Melanie dahil pagharap niya sa kanyang bahay ay nanonood ang kanyang mga magulang sa kanya. Jake, salamat ha sa paghatid mo. Nakatingin si Jake sa kanyang mga magulang. Nang tiningnan ni Melanie ang binata. Sandali, Melanie. Kakausapin ko lang ang mga magulang mo. Namiss ko rin sila eh. Ang nakangiting wika ni Jake. Ikaw ang bahala. Ang nauutal na wika ni Melanie. Inibitahan ng mga magulang ni Melanie si Jake na pumasok sa kanilang bahay. Nang maya-maya ay lumabas si Jake at ang tatay nito. Tiningnan ni Melanie ang dalawa at mukhang may mahalagang pinag-uusapan. Hanggang sa sabay nang pumasok ang dalawa sa loob ng bahay nila. Nagmano ulit sa mga magulang niya at nagpaalam na rin sa kanya si Jake. Nakita ni Melanie sa mukha nito ang ngiti. Napaisip tuloy si Melanie at na-curious kung ano ang pinag-usapan nila. Pumasok na rin sa kanyang silid si Melanie. Gayun din ang kanyang mga magulang. Nang habang nakahiga si Melanie sa kama, ay napatitig ito sa kisame at napaisip. Kinausap ang sarili kung mapapatawad na ba niya ang binata sa pangiiwan sa kanya dahil nakakasama na siya sa lalaki at ayos naman ang pakikitungo nito sa kanya. Matutulog na sana si Melanie nang magring ang telepono nito. Nagtataka naman ang dalaga kung sino sa 10 oras ng gabi pa ang tatawag sa kanya. Nang sasagutin na sana ni Melanie ang telepono, ay nawala ang pagring niyon. Nang may makita siyang text, ay binasa ang nakasulat. I'm thinking of you, Melanie. Na walang iba kundi si Jake ang nag-text. Nung una, ay wala lang reaksyon ng mukha ni Melanie nang mabasa ang katagang iyon. Maya-maya ay ngumiti na rin ang dalaga. Kumuha ng isang malaking unan at niyakap iyon ng mahigpit. Pinamulahan ng pisngi si Melanie at kinilig sa kanyang nabasa. Nawari bumabalik na ang pagkagusto nito sa kanyang kababata at inalala ang kanilang nakaraan na magkikita pala sila ni Jake
Hindi naisip ng dalaga na makikita pa sila ni Jake. Nang maya-maya ay inantok na ang dalaga, naisipan ng matulog nang may ngiti sa labi. Kinabukasan ng pagbaba ng hagdan ni Melanie ay diretso agad ito sa kusina. Nagulat si Melanie dahil napakadaming pagkain ang nakahain sa lamesa. Excited na binuksan ng isang nakataklob na pagkain. Natuwa si Melanie dahil sa paborito niyang daing na pusit at itlog. Bango-bango niyang inamoy ang pusit. Kakain na sana siya nang maalala ang mga magulang upang yayain ang agahan. Lumakad si Melanie patungong sala, ngunit hindi niya nakita ang mga magulang doon. Sinubukan naman ni Melanie na hanapin sa kanilang garden. Napangiti ito nang makita ang ina na nagdidilig ng halaman nila. Nakita ni Melanie ang isang rosas na kulay pink. Naaliw siya rito at nagandahang pagmasdan. Nang hindi pa nakontento si Melanie ay hinawakan niya iyon at inamoy na may ngiti sa labi. Hindi na po nang nariyan na pala ang kanyang ina at nang magsalita nga ito. Melanie, mukhang pil na pil mo naman ata anak ang pag-amoy mo dyan sa rose. Parang may pangiti-ngiti pang nangyayari ang pangangantyaw ng ina ng dalaga. Aminin mo, Melanie, mukhang in love ka ata ngayon ah. Mukhang blooming ka. Hindi ma ha? Bakit niyo naman nasabi yan? Mabango po kasi ang rose. Kaya natutuwa ako. Yun lang naman yun ma. Ang nakangiting depensa ni Melanie sa ina. Pero mas maintindihan mo talaga ang kilos ng tao kaysa sa salita. Dahil sa tama ang nararamdaman ng ina ni Melanie sa kanya. Dahil ramdam na ng babae na mahalan niya ulit si Jake at gusto na niya itong makita araw-araw. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina nang may bumusin ng kotse sa labas ng kanilang gate. Nakita ni Melanie na pinagbuksan ng kanyang ama kung sino mang dumating. Pumasok sa kanilang garahe. Inantay ni Melanie kung sino ang kanilang bisita ng umagang iyon. Nang makita ni Melanie si Jake na bumaba mula sa kanyang kotse, pinamulahan ito ng pisngi at kinabahan. Ewan niya ba kung bakit kasi nang magkatitigan sila ay tila na kuryente siya. Melanie, pwede ba akong makisalo sa inyo? Kumain ng agahan? Oo naman. Halika doon tayo sa garden kumain. Ang yaya ni Melanie kay Jake, pinagtulungang inilabas ng mag-ina ang agahan sa kanilang garden na habang si Jake at ang tatay ni Melanie ay masinsinang nag-uusap. Kaya napakunot ng noo na naman si Melanie. Nawerduhan sa mga ikinikilos ng mga magulang at ni Jake. Nang makahain na si Melanie, ay kumain na sila. Makikita ang tila isang pamilya na masayang nagtipon-tipon sa harap ng lamesa. Na habang kumakain si Jake, ay sinulyapan pa ito ni Melanie. Pinagmasdan ang binata at napangiti. Naalaala niyang hindi naman ito ang first time na nakikain sa kanila si Jake. Pero, bakit ang pakiramdam niya ay special ang araw niyang iyon? Nang makatapos na silang kumain, ay tinanong siya ni Jake kung pwede siya mamayang gabi. Gusto lang daw ng binata na mamasyal sa park dahil matagal na niyang hindi nakikita at napapasyalan dahil sa nag-abroad siya. Sumang-ayon naman ng dalaga dahil kahit maaga naman siyang mag-out sa tindahan niya ay okay lang dahil may katiwala naman siyang tauhan na namamahala doon. Sumapit na ang gabi. Abala si Melanie sa pagpili ng damit na kanyang susuotin. Gusto kasi ng dalaga na maganda siya sa damit na kanyang mapipili. Nang napangiti na nga si Melanie dahil nakita na niya ang kanyang favorite na damit. Kaya naligo na ito. Lumagpas sa oras ng pagsundo sa kanya si Jake. Kaya naman kinabahan ng dalaga. Nag-isip na baka hindi matutuloy ang kanilang pamamasyal ni Jake. Na-tense ang dalaga dahil halos isang oras na ang nakakaraan ay wala. Nang maya-maya ay nakarinig na nga ang dalaga ng pagbusina ng sasakyan. Agad na tumayo, papunta sa bintana at sinilip kung si Jake nga ba iyon. Nang napangiti ang dalaga dahil nakita nito na bumaba na ng kotse si Jake na may dalang bulaklak. Masayang humarap sa salamin si Melanie at pinagmasdang mabuti ng dalaga ang sarili. Napangiti ito nang makitang maganda siya sa kanyang damit na napili dahil lumabas ang kanyang kaputian. Nang kumatok na nga si Jake at pagbuksan ni Melanie ang binata ng pinto, ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa ganda ng mga bulaklak ang bumungad sa kanya. Excited na kinuha iyon at inamoy. Dahil sa ikinilos ni Melanie ay napangiti naman ang binata.
Masaya ito dahil sa nagustuhan ni Melanie ang binigay niya rito. Nang aalis na sila ni Jake ay tinawag ni Melanie ang mga magulang upang magpaalam sana. Pero walang sumagot isa man sa mga iyon. Inisip ni Melanie na baka tulog na ang mga magulang. Kaya nilak na lang niya ang pinto. Sumakay na sila ng kotse ng binata at binagtas ang park na kung saan lagi silang tambay ni Jake noong nag-aaral pa sila. Bumaba na sila ng kotse na si Melanie naman ay napangiti dahil bumalik ang alaala niya habang naglalakad sa park. Ang masaya nilang moment ni Jake na iniwan siya pero ngayon ay narito at kasama na niya ngayong gabi. Hinawakan ni Jake ang kanyang kamay na bagamat nagulat si Melanie ay hinayaan niya na lang din ang binata. Hawak kamay silang naglakad na may biglang tumugtog na gitara. Nanlaki ang mata ni Melanie, lalo pa nang mag-umpisang kumanta ang lalaking nasa gitna ng mga ito. Unang tinugtog ng mga iyon ay ang paboritong kanta ni Melanie, ang Only Love Can Say. Sumunod naman ang The Past na habang tinutugtog ang mga kanta ay hinila siya ni Jake at iniharap sa kanya. Namula naman ang dalaga at sinakyan na rin ang gustong mangyari ni Jake. Nagsayaw sila ng mabagal. Natila ang bawat minuto at oras ay lalong bumabagal. Nagkatitigan sila. Natangi ang kanilang mga mata lang ang nag-uusap. Sa tagpong iyon ay nakapag-isip na si Melanie at sinigurado na sa kanyang sarili na si Jake na nga ang tanging mahal niya at wala ng iba. Ang kababatang minsan nang nanakit sa kanya ng labis-labis. Pero heto ngayon, kasayaw na niya at bumabawi. Hindi na namalayan ng dalawa na matagal na pala silang nagsasayaw, na ang tanging mga puso nila sa ngayon ang nagkakasundo at nag-uumapaw sa kasiyahan at pag-ibig sa isa't isa, na tila sila lang ang tao sa paligid ng sandaling iyon. Nang hanggang sa umambon, ngunit nanatili lang ang dalawa na nagsasayaw, hanggang sa umulan na nga, nabasa sa kanilang mga damit, pero sa kanila ay baliwala iyon, dahil ang mahalaga sa ngayon ang kanilang puso na nagmamahalan, na ang pagtitig na iyon ni Jake ay bumitaw dahil tila may naalala ito. Ang kanya palang balak, ang balak na magtapat na kay Melanie ng kanyang pag-ibig at pagbigay ng singsing sa dalaga. Melanie, do you love me? Nawala namang pagdadalawang isip na sinagot iyon ni Melanie, na puno ng galak at sinabayan pa ng luha. Yes! Yes, Jake! Yes! Dahil sa narinig ni Jake, ay may kinuha ito sa bulsa ng pantalon, saka hinawakan ng kamay ni Melanie. Isinuot sa daliri nito ang kumikinang na singsing, tanda ng engagement nila ng dalaga sa isa't isa. Natulalang pinagmasdan ni Melanie ang kanyang daliri na may kumikinang na singsing. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari, kaya naman ay napayakap siya kay Jake. At nang tangkang hahalikan na sana ni Jake si Melanie, ay may biglang nagsulputan sa mga gilid-gilid ng mga puno. Basang-basa rin ang mga ito. Isa na roon ang mga manganganta kanina at ang dalawang tao na ikinagulat ni Melanie na naroon din at nakasaksi sa pagkakaunawaan nila ni Jake ay walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Mga nakangiti ito sa kanya at ang ama pa ay sumenyas ng okay sa kamay nito. Inisip ni Melanie na ang mga magulang talaga niya ay masyadong boto kay Jake simula pa ng bata sila. At heto nga kasabwat pa ni Jake sa pag-propose ng pag-ibig nito na nabasa din ng ulan. Iniharap siya ni Jake sa kanyang mukha at hinalikan sa labi si Melanie. Bagamat nahihiya sa mga magulang, hinalikan siya ng madiin ni Jake at ubod ng tamis na siya naman ay tumugon din. Wala silang pakialam kahit na alam nilang may mga tao sa paligid. Dahil ang alam nila, ang tangi lang nararamdaman sa isa't isa, ang sumisigaw na alab ng kanilang mga puso. Lumipas pa ang ilang araw at buwan. Ang negosyo ni Melanie ay naging successful na. Patuloy pa rin ang naging partnership nila sa isa't isa. Silang tatlo ni Ramil. Si Melanie ang supplier ng construction materials, si Jake ang engineer, at si Ramil naman ang architect nila. Minsan nakita ni Melanie si Ramil nakasama si Sophia
na nakipwesto na rin sa kanilang table ni Jake. Pinagmasdan siya ni Sophia at nginitian ang best friend ni Ramil. Nang tiningnan ng dalaga ang kanyang singsing ay napangiti ulit ito, na si Ramil naman ay napangiti din at napatingin din sa singsing ni Melanie. At nang maya-maya pa ay nagsalita na nga ito. Mukhang sa simbahan na ang puntan yung dalawa, Jake, ha? Ang kantiyaw ni Ramil kay Jake, na si Melanie naman ay pinamulahan ng pisngi sa pangangantyaw na iyon ni Ramil sa kanila. Oo, Ramil, best man ka, ha? Sabay tingin ni Jake kay Sophia at nagwika pa ng, kayo ni Sophia, kailan kayo naman? Nang tingnan ni Ramil si Sophia ay tila nahiya ang dalaga. Kaya naman si Ramil na ang nagsabing, malay natin kung palaring pikutin ako ni Sophia. Dahil sa tinura na pagbibiro ni Ramil, ay nagkatawanan ng lahat. Dumaan pa ang ilang araw. Nakaplanado na ang lahat, pati ang venue at mga susuotin ng mga abay at magulang ni Melanie at ni Jake. Napagplanuhan na kasi ng dalawa na magpapakasal na sila ng buwan ng Hunyo. At nang sumapit na nga ang araw ng pag-iisang dibdib ni Melanie at ni Jake, ay napuno ang simbahan ng kanilang malapit na kaibigan at kanilang mga kamag-anak nang magsimula na ang tugtog na Only Love Can Say, na hiling ng dalawa na ikakasal, na habang si Melanie ay naglalakad papunta sa harap ng altar, na kung saan naghihintay sa kanya ang pawis na pawis at punong-puno ng tensyon na si Jake. Hawak ang kamay ni Melanie ng kanyang ama. Naglakad sila sa gitna ng simbahan na may pulang latag, na habang si Jake ay nagaantay sa kanila na nakatingin, walang kurap, na tila gandang-ganda sa kanyang magiging wife na si Melanie. Na makalapit na nga sila ng kanyang ama kay Jake, bilang paghatid sa lalaking umiibig sa kanya, ay binitawan na ng ama ang dalaga, na habang papalapit si Melanie ay napapaluha si Jake. Nasa isip niya ay sa wakas, ang kanyang kababata noon ay heto na sa kanyang harapan. Ang magandang dalagang si Melanie ay naluha na rin nang makitang lumuluha din si Jake. Pero gayon pa man ay nagpakatatag ang dalawa dahil kailangan na nilang tapusin ang seremonya ng pari para matapos na at mapag-isa sila. Now, you may kiss the bride. Na-excited namang kinis ni Jake ang dalaga. Matagal iyon at maalab na halos kung pwede lang ay ayaw na nilang bumitaw. Pagkatapos noon ay may narinig pa silang request na isa pa raw na kiss. Natawa ang dalawa pero gusto rin nila iyon kaya binagbigyan ng dalawa. Masayang kumain ang dalawa sa reception nila. May konti silang program na isinagawa doon. Lahat ng bisita ay makikitang nagtatawanan at nagkikwentuhan. Siyempre, hindi mawawala ang best man nilang si Ramil. Nahila-hila nito si Sophia. Nakita naman ni Melanie sa daliri ni Sophia na may singsing na rin ito sa daliri. Kaya napangiti siya ng palihim at inisip na sila naman ang susunod na ikakasal. Nang maghagis na nga ng bulaklak si Melanie para sa mga dalagang umattend ng kasalang iyon. Hele-helera ang mga babae at nang masalo ni Sophia ang bulaklak ay nagkasiyahan ng lahat. Napatingin naman si Ramil kay Sophia at ganun din naman ang dalaga sa kanya. Nang matapos ng kasalan sa simbahan ay pumunta na ang lahat sa reception place. Nang matapos na ang lahat ng activity ng kasal ay niyaya na ni Jake si Melanie. Suot pa nito ang gown pangkasal ay binuhat siya ni Jake patungo sa kanilang kwarto. Inilapag ni Jake sa kama at pinagbastang mabuti. Nang hindi makatiis ay siniil niya ng halik ang dalaga. Na ang dalaga naman ay hindi tumutol sa lalaking mahal niya. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Nakalimutang isarado ni Jake ang pinto. Kaya nilapitan niya ito at isinarado. Kasabay ng muling paghalik kay Melanie ng ubod ng tamis at alab na ang tanging nakasaksi sa kanilang pagmamahalan ay ang 4 na sulok ng kwartong iyon. Lumipas pa ang ilang buwan habang nanonood ng TV si Jake ay masayang nilipitan ni Melanie ito at may ipinakitang ultrasound si Melanie ng kanilang baby. Napalaki ang mata ni Jake dahil nasa larawan ay hindi lang isa kundi kambal ang kanilang magiging baby ni Melanie. Napangiti ito ng malapad, sabay kinarga ang asawa at sinabing, mahal kita Melanie, kayo na magiging anak natin. Hinalikan nito si Melanie na para sa mga anak niyang pinananabikang lumabas. Ang dalawang magkababatang sabay lumaki at nangarap. Nagkahiwalay at nagkitang muli. Ngayon ay isa ng magiging ama at ina
sa kanilang magiging anak na kambal. Totoo nga ang pag-ibig ay napakahiwaga. Walang sino-sino, wala sa edad, itsura at sitwasyon. Ang tunay na pag-ibig, nahahamakin ng lahat. Masunod lamang ito.